Ito ang DXVP, Tinig ng Bayan. Ako si Mang Jose, naglilingkod sa katotohanan para sa sambayanan. DXVP, Tinig ng Bayan. Hoy! 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 Magandang araw sa ating mga tagapakinig dito sa DXVP, Direct Expose, Voice of the People. Ngayon ay araw ng Lunes Aling Maria, buwan ng Abril 13, taong 2026. At una sa lahat, isang pagbati po sa ating kaibigan, si Colonel Eduardo Aureo ng Kuya Ed TV. Ngayon tatalakayin natin ang isang sensitibong ngunit napakahalagang usapin, ang ugnayan ng batas at kahirapan, Aling Maria. May mga pahayag mula sa Senado, kabilang si Erwin Tulfo, na tumutukoy sa kalagayan ng mahihirap. Ngunit ang tanong, nasa tamang direksyon ba ang ganitong pananaw? Polis lang ginagawa ng tupad. Hindi wala na bang ibang trabaho? Naka-t-shirt, nakalagay tupad. Akala ko nga nung una po, mayroon po ako nadaan na bayan, naka-t-shirt. Akala ko, kuhaan po yun yung inmate o PDL. Yung pala tupad pala siya, nakadilaw na t-shirt. Sabi ko, ay tupad pala ito. Tato, wala na po bang iba na way na kailangan ba talaga sila magwalis, bibigyan ng dustpan at walis tingting? Di ba pwedeng magpintura man lang dyan, magpintura ng mga eskwelahan, mga classroom na sira, etc. Is there any other way? Just sweeping lang? Tama po si nanay? Tama ka riyan, Mang Jose. Dahil ang batas ay dapat kakampi ng mahihirap, hindi laban sa kanila. At kung kahirapan ang pinag-uusapan, hindi sapat ang puna. Dapat may malinaw at konkretong solusyon. Sapagkat ang bawat salita ng isang leader ay may bigat at may direktang epekto sa buhay ng mamamayan. Ang kahirapan ay hindi maaaring isisi sa mamamayang nagsusumikap mabuhay. Ito ay bunga ng sistemang dapat sanay nag-aangat, hindi nagpapabigat. Ang pagsisikap ng mahirap ay hindi kasalanan. Ito ay katotohanan ng buhay. Kaya't ang usapin ay dapat nakatuon sa pamahalaan, hindi sa mamamayan. Ang tao ay kumikilos dahil sa pangangailangan, hindi dahil nais niyang maghirap. Hindi ito dapat gawing basehan ng paninisi. Ang gobyerno ang may obligasyong ayusin ang ganitong kalagayan dahil ang sistema ang dapat itama, hindi ang tao. Ang pamahalaan ang may kapangyarihang lumikha ng tunay na pagbabago. Kung may kahirapan, ito'y malinaw na indikasyon ng kakulangan sa pamumuno. Hindi sapat ang salita kung walang konkretong aksyon. Dahil ang kapangyarihan ay laging may kaakibat na pananagutan. Kung walang aksyon, walang saysay ang posisyon sa gobyerno, ang tunay na tungkulin ay hindi manisi, kundi maglingkod. Ang mamamayan ay hindi dapat ginagawang scapegoat ng sistema. Solusyon ang kailangan, hindi reklamo. Ang batas ay dapat proteksyon ng mahihirap, hindi pabigat sa kanila. Hindi dapat gawing krimen ang simpleng pagsusumikap ng tao. Ang leader ay dapat magabay sa makataong landas, hindi lamang nagiging kritiko. At ang serbisyo publiko ay nasusukat sa malasakit at resulta. Kung wala ito, nawawala ang diwa ng pamumuno. Ang mahihirap ay dapat tulungan, hindi husgahan, dahil sila ang higit na nangangailangan ng proteksyon ng Estado. Kapag ang sistema ay patas, lalong lumalalim ang kahirapan. Hindi ito kasalanan ng individual. Ang gobyerno ang dapat tumukoy at mag-ayos ng ugat ng problema. Dahil ang paninisi ay hindi kailanman naging solusyon. Ang tunay na leader ay nasusukat sa kakayahang magresolba ng problema, hindi sa bilis ng pagpasa ng sisi. Dahil ang mamamayan ay biktima ng sistema, hindi kaaway nito. Kaya ang solusyon ay dapat magsimula sa pamahalaan. Kapag walang aksyon, nawawala ang tiwala ng tao. Ang paninisi ay walang naidudulot na solusyon. Ang gobyerno ay umiiral para sa kapakanan ng mamamayan. Kaya serbisyo, hindi sisihan, ang dapat manaig. Kapag ang leader ay mas mabilis manisi kaysa umaksyon, may mali. Ang kapangyarihan ay dapat ginagamit para sa pagbabago. Ang mamamayan ay hindi dapat gawing dahilan ng kabiguan.
sapagkat sila ang dahilan kung bakit may pamahalaan. And ang pamahalaan ay may obligasyong maglingkod, hindi manghusga. Hindi ito lisensya para ipasa ang responsibilidad. Ang kahirapan ay dapat tinutugunan, hindi pinagtatalunan. Dahil ang serbisyo publiko ay para sa bayan. Kung ang batas ay ginagamit para sisihin ang mahihirap, imbes na iahon sila, hindi na yan hustisya, kundi tahasang pagtalikod ng pamahalaan sa kanyang sinumpaang tungkulin sa bayan. Mga kaboses, dito po nagtatapos ang ating talakayan. Alalahanin ang kahirapan ay hindi sinisisi, hindi sinosolusyunan. Ako po, si Mang Jose, Ako naman si Aling Maria. para sa DXVP, Direct Expose Voice of the People. Gandang araw at patuloy nating ipaglaban ang katotohanan. Hoy! Hoy! Ising